Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, may napakagandang kasabihan. Do not look at the present with the lens of yesterday. Bakit ba hindi natin nakikita ang pagpapala, ang grasya, ang bendisyon ng Diyos sa atin sa kasalukuyan? Dahil palagi pa rin tayong nakatingin at nabubuhay sa kahapon. Bagong araw, bagong biyaya. New day, new blessings. Believe and thank God you are blessed. Yan naman tayo magpasalamat sa banalamisang ito. Gitna ng ating mga maraming pagsubok at problema, tayo palaging binabasbasan ng Diyos. Naway makita natin ang ating Panginoong Hesukristo kasama natin dito sa banal na misa. Dahil ang ating Panginoon ay ang ating buhay at buhay na walang hanggan. Para tayo yung makita muli na karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipinalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang matatanda ng Israel at ang mga puno ng mga angkan ay ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem upang kunin ang kaban ng tipan sa Sion, ang kuta ni David. Kaya nagpunta kay Solomon ang mga pinuno sa Israel noong kapistahan ng buwan ng Etanim, 7 buwan ng taon. Nang naroon na ang lahat, binuhat ng mga saserdote ang kaban ng tipan. Tinulungan sila ng mga Levita sa pagdadala ng tolda at mga kagamitang naroroon. Hindi mabilang ang mga baka at tupang inihandog ni Solomon at ng buong Israel sa harap ng kaban ng tipan. Pagkatapos, ipinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan sa dakong kabanal-banalan at inialay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Nakabuka ang pakpak ng mga kerubin, kaya't nalulukuban ng mga iyon ang kaban ng tipan at ang mga pasanan nito. Walang ibang laman ang kaban, kundi ang mga tablang bato na kinasusulatan ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. Ang mga tablang bato ay inilagay roon ni Moises nang sila'y nasa Horeb, matapos silang ilabas sa lupain ng Ehipto. Pagkalabas ng mga saserdote, ang templo'y napuno ng ulap
ano pat hindi sila makapagpatuloy ng gawain sa loob. Ang templo'y napuno ng kagilagilalas ng kaningan ng Panginoon. Kaya nga't sinabi ni Solomon, O Panginoon, kayo ang naglagay ng araw sa langit, ngunit minabuti ninyong manirahan sa makapal na ulap. Ipinagtayo ko kayo ng isang magarang templo, isang bahay na titirahan ninyo habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Aming nabalita na nasa Bethlehem ang kaba ng tipan, sa bukid ng Jaar namin nasumpungan. Ang aming sinabi, ang templo ng Poon ay puntahan natin, sa harap ng trono siya ay sambahin. Poong makapangyarihan, kami iyong pahanan. Sa iyong tahanan, Poon, pumasok ka kasama ng kaban. Ang kabang sigasig ng kapangyarihan. Ang mga saserdote, bayaang maghayag ng iyong pagliligtas. Ang mga hinirang sumigaw sa galak. Sa lingkod mong David, may pangako, ikaw, Panginoon namin, ang piniling hari, ay huwag mong itakwil. Poong makapangyarihan, kami iyong panahanan. Alleluia, 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 alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid sa lawa. At pagdating sa Genesaret, ay sinadsan nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay sa mga higaan ay dinala nila kay Jesus. San man nila mabalita ang naroroon siya. At san man siya dumating, maging sanayon, lunsod o kabukiran, ay dinala sa liwasan ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa paglawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Na minsan po merong isang grupo ng mga followers na bumisita sa akin dito sa parokya. Tuwang-tuwa sila dahil matagal na daw po nila akong gustong makita personally. Nagpa-picture po sila sa akin, nagkwentuhan sandali, at pagkatapos po, merong isang matandang babae, dahan-dahan na lumapit sa akin at sabi niya, Father, may sasabihin po ako sa inyo. Akala ko po may kukonsulta siya. Akala ko po magka-counseling siya. Kaya tumabi-tabi po kami ng kakaunti. Maya-maya, may inabot po sa akin itong matanda, isa pong sobre. Sabi niya, Father, may maliit po akong donation para sa inyong parokya. Binuksan ko po ang sobre, chinek ko, isa po palang cheque. Pagtingin ko po, 1,000 pesos. At nasabi ko po sa aking sarili, buti chineke pa niya. Bakit hindi na lang niya binigay diretsyo na pera para hindi na siya nahirapan na sumulat? Pero syempre,
nagpapasalamat pa rin po ako. At sabi ko, Nay, paggagawa ko po ng resibo sa opisina. Tinawag ko po ang sekretary at binigay ko po sa kanya yung sobre, yung cheque. Binless ko po yung matanda. Pinagdasal ko po siya. At pagkatapos po nun, nagpaalam na ako dahil meron pa po akong isang binyag na pupuntahan. Pagbalik ko po sa opisina, tuwang-tuwa po na sumalubong yung aking sekretarya. Sabi niya, Father, ang swerte po natin, no? At tanong ko, bakit naman? Sumagot po siya, alam niyo po, ang laki ng donation na binigay ng matanda. Sabi ko, malaki? 1,000 pesos lang yun ah. Sumagot po yung sekretary ko, sabi niya, hindi po, Father, 100,000 po ang binigay niya. Nagulat po ako, talaga? Patingin nga. Binigay po niya sa akin yung cheque. Tama nga. Nagkamali ako sa pagbasa. Hindi ko po napansin yung 2 additional zero. Mga kapatid, isipin niyo po, 0 lang, pero napakalaki ng dagdag na halaga. Kapag dinagdagan mo ng 0 ang 1, di ba? Lumalaki yung value, pero bakit madalas hindi natin pinapansin yung 0? Kasi maliit, kasi tahimik, kasi nasanay tayo na wala itong halaga. Kaya binabaliwala natin. At minsan, ganito din ang tingin natin sa mga grasya at biyaya ng Diyos. Di po ba? Hindi mo napapansin. Pero kapag naipon mo yung mga maliliit na biyaya na pinagkakalob ng Panginoon sa'yo, aba, napakalaki pala. Mga kapatid, 2 po ang kailangan para tayo ay pagpalain at para tayo makaranas ng pagpapala. Una, ang makita mo sana ang grasya niya. Pero pangalawa, ang kilalanin mo na ikaw ay binibigyan ng grasya ng Diyos. This is the secret of being blessed. To see grace and to recognize grace. Because to see grace is the beginning of blessedness. But to recognize His grace is the way of abundance. Yan po ang ating narinig sa mabuting balita. Nakita daw ng mga tao si Jesus. Pero higit pa doon, nakilala daw nila ang Panginoon. Hindi lang nila nakita si Jesus, kinilala nila ang kapangyarihan ni Jesus. At dahil nakita at kinilala ang ating Panginoon, anong ginawa ng mga tao? Dinala daw po nila ang kanilang mga may sakit. Lumapit sila, sumampalataya sila, at marami daw ang napagaling ni Jesus. Mga kapatid, hindi po sapat na makita mo ang Diyos. Hari nawa, kilalanin mo din siya na siya ang makakatulong sa iyo. Amen? Marami po mga tao nakikita naman ng Diyos pero hindi siya kinikilala. Amen? Marami kasi sa atin nakikita na ang blessing pero reklamo ng reklamo pa rin. Hindi po ba? Humihinga naman pero hindi nagpapasalamat. Nagigising araw-araw pero hindi masaya. Do you want to be super blessed in your life? Then, start recognizing God's grace in your life. Hindi lang po sana tingin, kilatisin mong mabuti. Huwag ka lang sanang mag-observe. Pahalagan mo ang binibigay ng Diyos. How do we do this? Simple lang po, we do this through prayer. Sana kapag nagdarasal po tayo, huwag lang tayong puro hingi sa Diyos. Huwag lang puro sinasabi mo, Lord, bigyan mo ako. Lord, itong gusto ko. Sana kapag nagdarasal din tayo, ang sabihin natin, ang hingin natin, Lord, nasaan ka sa araw ko? Panginoon, saan ko kumikilos sa buhay ko? Panginoon, paano mo ako pinagpapala? Because remember, complaining will never satisfy you. Crying will not strengthen you. And being anxious will not calm you. But prayer is discovering the movement of God
in your life. At kapag nakita mo, nakilala mo ang Diyos dyan sa iyong buhay, may kapayapaan ka. Magkakaroon ka ng lakas. Mapupuno ka ng kagalakan. Kapag nagdadasal ka, kapatid, gayahin mong mga bata. Yung mga bata, di ba, palaging nakatingin sa kanilang mga magulang. Kaya nga, isa sa mahalagang turo ng ating Panginoon na dasal, yung Our Father. Look at that. The prayer begins with Our Father. Because it is a reminder that we should focus first on God as our parent, as our Father. Isipin niyo po, parang yung mga bata, kapag lumalabas po galing sa eskwela, di ba, palingon-lingon sila, hinahanap yung sundo nila. Kapag hindi makita ng bata yung sumusundo sa kanya, yung magulang niya, yung guardian niya, di ba mag-aalala siya at mag-uumpisa ng umiyak yan. Pero kapag nakita ng bata, yung nanay niya, yung tatay niya, yung sundo niya, biglang ngiti, may kapayapaan sa puso, may assurance na siya. Mga kapatid, ganyan din po ang puso kapag nakikita niya ang Diyos. Hindi ka nag-iisa, hindi ka matatakot kung palaging focus ka lang kay Lord. Amen? Please, look deeply. Hindi po sapat yung basta't nakatingin ka lang. If you want to have more joy, then you need to look closely. Because prayer is like a treasure hunt. Ang pagdarasal po ay parang paghahanap ng kayamanan. Hindi naman ibig sabihin mukhang mahal ay mahalaga. Di po ba? Tingnan niyo po ang mga diamante. Napakaliit, pero napakahalaga, napakamahal nila. Pero para malaman mo, tunay yung diamante, anong gagawin mo? Kailangan mong tumingin ng mabuti. Kung hindi mo titignan ng mabuti, kung hindi mo kikilatisin ng mabuti, baka ma-fake ka, baka mabudol ka, baka maloko ka. Di mo alam, yung hawak mo, puwit lang pala ng baso. Di po ba? Ganito din po pagdating sa grasya. Minsan kahit na maliit yan, it's priceless. Hindi mo yan mapapantayan. Ang panalangin din po ay parang paghahanap ng ginto. Tingnan niyo po yung mga gold hunters. Ano po yung dala nila? Pupunta sa ilog. Meron silang panala o batya. Hinihimay nila yung buhangin, yung tubig. At kadalasan, parang alikabok lang yung kanilang nakukuha. Di po ba? Pero kahit nakakaunti lang, kahit nakatiting lang ang mahanap nila, talagang tuwang-tuwa sila. Ang tanong, bakit? Kasi marunong silang pumilala sa mahalaga. It may be little, and yet that little is very precious. It is very valuable. Mga kapatid, ganyan din po sana pag tayo nagdarasal. Prayer is to find God in everything. Minsan, ang grasya ay parang alikabok lang. Isang ngiti, isang kaibigan, isang maliit na pagkain, isang malusog na maghapon, isang araw na ligtas ka. Maaaring maliit, ordinaryo lang yan, pero kapag nakita mo gaano kahalaga, magpasalamat ka. Because gratitude opens the door to greater blessings. Subukan niyo po ito, mga kapatid. Simulan niyo po, gawin niyo araw-araw. Every morning, every evening, balikan mo ang iyong araw, ang iyong maghapon. At tanungin mo ang iyong sarili, nasan ang Diyos sa aking buhay? Nasan ang Diyos sa aking karanasan? Nasan ang Panginoon ngayon? At kahit na maliit lang ang makita mong presensya sa Kanya, lumundag ka sa tuwa. Because you are super blessed when you see and when you recognize His presence. Mga kapatid, baka hindi naman talaga kulang ang biyaya sa iyong buhay. Baka ang kulang lang sa iyo ay pagkilala. Baka tahimik ang Diyos, pero nag-iingay na talaga siya. Nandyan sa puso mo. So today, ask the Lord, Panginoon, buksan mo naman ang aking mga mata para makita ka talaga. Buksan mo ang aking puso para makilala ka ng mabuti. Because when you learn to see
closely, deeply, and truly, you will never say, malas ako, wala akong biyaya. Instead, when you clearly see God there in your life, you will say, God is good, sobra-sobra. Pasalamat ka na dahil malapit ang Diyos sa iyo. Pinupuno ka niya, ginagabayan ka niya, at mahal ka niya. Hindi lang ngayon, kundi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama na nagnanais na gumaling ang lahat. Hindi niya tinaboy ang sino mang nangangailangan na dumudulog sa Kanya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang simbahan naway, huwag natin isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Bagkos, ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanino man. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyan pansin ng lipunan, kasama ng ating mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating komunidad naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at aming mga puso at gawin mo kaming laging handa upang tanggapin at mahalin ang nangangailangan namin mga kapatid. Sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na nating banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inumin na rito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkalumong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan.
sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Kinalugod mo sa Kanya baguhin, mabuti ang lahat, at sa pamagitan niyang aming tinanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap, kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo. Minabuti niyang maging di na rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, nung inihain niya ang sarili na kami makasundo mo. Kaya naman iyong dinangal siya at iyong tinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga lahat sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalom ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo,
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa bukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong dumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam kong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagkait, inumin, pagkakaisa ang binibigay. Kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga na may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. My dear friends, remember that the beginning of blessedness is to see God's grace. And yet, if you want to be super blessed or to feel the abundance of God, you have to recognize His grace. Iba yung nakikita sa kinikilala. Maaaring nakikita mo yung asawa mo, pero hindi mo naman kinikilala yung sakripisyo niya, yung pagmamahal niya sa'yo. Di po ba? Merong mga ibang bata, ganyan eh. Nakikita yung kanilang mga magulang, pero hindi kinikilala yung kanilang mga nakakatanda. Nagkukulang na sila sa respeto sa kanila. Tayo'y nakapaikot ng napakaraming grasya at biyaya. Tayo'y lumalangoy sa bendisyon ng Diyos. Pero dahil hindi natin kinikilala ang kanyang kaloob, kaya tayo'y nalulungkot, kaya tayo'y nabibigatan, kaya tayo'y nai-stress. Mga kapatid, ngayong araw na ito, maging present ka lang. Manatili ka. Hingin mo sa Diyos, buksan ang iyong isip, hindi lang iyong mata, ang iyong puso. You ask for the grace not only to see, but to recognize His grace. Diyan mag-iiba, gaganda at bubuti ang buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.